Bagaman nagsimula na ng March 1 ang muling pagmamonitor ng pag-asa ng heat index dahil na rin na nagsimula ng maramdaman ng mainit na panahon. Pero nitong weekend, muling naranasan yung malamig na panahon kung saan bumagsak sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet at 9 degrees naman sa Baguio City ang lamig. Para ipaliwanag sa atin yan, dun sa mga nagtatanong sa atin, bakit daw mainit tas biglang lumamig na naman? Makakausap po natin ngayong umaga si Miss Joribela Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Good morning po Miss Masalio at maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming paanyaya na kayo aming makapanayam. Yes, magandang umaga po, no, Sir Bernard. Magandang umaga po sa atin at sa ating mga tagapakinig ngayon. Yun nga po, nasabi nyo nga po na medyo naramdaman na natin ng kaunti yung heat index. Pero etong nakaraang linggo po at hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin po natin ang malamig na panahon or ang amihan. So, eto pong nakaraang weekend, naranasan nga po, sabi nyo nga, at ito po ay natala sa ating mga datos sa ating mga istasyon sa Pag-asa na umabot po ng hanggang 7 degrees sa Benguet at maging dito po sa atin sa Metro Manila kung saan nakapagtala po tayo ng 17.5 degrees Celsius noong linggo. Kaya naman po, damang-dama natin na para bang, ano ba to, feels like December pa rin or damang-dama po natin yung amihan. Pero yun nga po, sa mga susunod na panahon na amin ng mga araw ay maaari na po nating muling maranasan ang mainit or maalinsangang panahon. Ito po yung tinatawag natin ngayon na itong nararanasan natin na meron pa po tayong cold surge kung saan ang malamig po na hangin na mula po sa South China ay nararamdaman po natin, kaya po nagkakaroon pa rin po tayo ng malalamig na panahon. Mula Luzon hanggang Visayas po yan. Ma'am, ito po ba ay normal lang na nangyari? At kung ito man ay naramdaman natin ngayon, hanggang kailan natin mararamdaman? Yun ang tanong po ng iba nating mga kababayan na nai-enjoy yung malamig na panahon. Opo, magandang katanungan po yan. Baka akala po nila ay medyo sa mga susunod na araw ay ganito pa rin po ang mararanasan natin. So nakikita po natin sa ating mga pagmamonitor na hanggat sa katapusan po ng linggo na ito ay maaari pa po nating maramdaman ang malamig na panahon. Subalit sa mga susunod na araw po ay ayan na po, unti-unti na pong mawawala ang amihan, hihina na po siyang muli. Kaya naman po inaasahan na po natin na ang pagde-declare po ng Pag-asa ng pagte-terminate po natin sa Northeast Monsoon or sa amihan at ito na po ang simula ng ating warm and dry season kung saan mas mararanasan na po natin ang may init na panahon sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ayun, yun po sana ang susunod kong tanong, ma'am. Dahil ito ang inaabangan, lalo na ng mga may sakit na asma. Yung bigla ang pagpapalit ng panahon mula sa malamig ay magiging sobrang init naman. So, sa pangkaraniwan po, kailan nagkakaroon ng transition dito sa pagpapalit ng panahon at officially na idedeklara itong tag-init? Ano po ba itong mga batayan para maideklarang panahon na talaga ng tag-init? Opo, no? So, ang amihan po kasi nararamdaman po natin ito mula November hanggang eto nga po mga kalagitnaan ng March. Kaya masasabi naman po natin na nasa normal na kondisyon naman po tayo. At kapag nakikita na po natin na humihina na ang ihip po ng amihan kung saan mas nararamdaman na po ang maiinit na temperatura mula po sa Luzon hanggang Visayas. Kaya po nagkakaroon na rin po ng mga kakaunting mga pag-ulan kung saan ito na po ay mas makakapagbigay po ng alinsangan sa ating mga kapaligiran. Kaya po ito po yung ating mga batayan para po masabi natin na talagang tapos na po ang amihan at nagsisimula na po ang ating warm and dry season. Ma'am, batay sa forecast niyo po, gaano kainit naman yung inaasahan natin ngayong panahon ng tag-init? Kasi ang sabi ng ilan, nako kung paanong sobrang lamig ika ng panahon ngayon, baka naman sobrang init naman. Gaano daw po baka init yung paghahandaan ng ating mga kababayan?
Ayan po. So ibabase na lang po natin sa kung ano po yung mga naranasan natin ng mga nagdaang taon. Kung atin pong mare-recall, muli po namin pinapaalala na yung atin pong nararamdamang init sa labas ay ito po yung tinatawag natin na heat index. At nung nakaraang taon po ay nakapagtala ang dagupan ng 52 degrees kung saan ito po ay nangangahulugan na nasa extreme danger kung saan mas mararanasan po ng mga taong nasa labas at lalo na po yung may mga ah, pre-existing condition, yung may mga high blood or yung po matatanda at yung mga bata na mas exposed po at mas mahina po ang katawan sa mga ganitong mainit na panahon ay magkakaroon po ng maaring heat stroke or magkakaroon po ng mga nose bleeding, pagkahilo, pagsusuka. Kaya po pinapaalala po natin na sa mga ganitong panahon dapat po ay nagmo-monitor tayo kung saan po tayo pupunta. Dapat po meron tayong dalang tubig, meron po tayong mga dalang pananggalang sa mainit na panahon at kung maaari ay wag po tayong lumabas sa kasagsagan po or sa pinakamaiinit na oras kung saan mula alas 12 po hanggang alas 3 or minsan po umaabot pa ng alas 4. So ito po yung mga dapat nating paghandaan. Mainit din po pala yung panahon. Mainit yun 52 degrees Celsius yung Opo. ramdam Yan po na yung init damang sa init katawan. ng katawan. Opo. Mataas pa yun sa may mataas na lagnat. Pagka ganito po ba ma'am na sobrang init ng panahon, meron din po bang pumapasok na bagyo sa ating bansa o nagkakaroon ng bagyo? Opo, hindi po natin niro-rule out ang tsansa na magkakaroon po tayo ng mga bagyo. Kagaya po ng may mga nabubuong mga LPA sa labas po ng ating bansa at ito po ay minomonitor natin. So hindi po imposible or hindi po pangkaraniwan kung magkaroon man po tayo ng bagyo. At ang mas mararanasan po natin kapag panahon po ng ating dry season ay yun pong mga pag-ulan po sa hapon kung saan dahil mas marami na po ang kumbaga yung nag-evaporate na po yung ating kapaligiran na mas marami pong mabubuong mga ulap. So magkakaroon po ng mga pag-ulan sa hapon sa iba't ibang panig pa rin po ng ating bansa. Ganun po pala. Meron po kasing marami nagbabalak na bumiyahe, mamasyal, pumunta sa beach. Itong long weekend na darating sa katapusan at first week ng Abril, ang tanong po nila, ma-enjoy daw po ba nila ang kanilang long vacation? Tanong po nila sa Pag-asa. Maulan po ba? Ayan. Sobrang init? So dahil po papalapit na nga po tayo sa warm and dry season. So maaasahan po nila na hindi naman po sila magkakaroon ng mga biglaang mga pag-ulan or may mga inaasahan tayong bagyo ngayong darating na weekend, wala naman pong ganon. So, maaari pong ma-enjoy nila. Ito po ay kailangan lang din po ng pag-iingat. Lalo na po ang atin pong inaasahan ay kung mas mainit po ang panahon, dapat po ay ready po ang kanilang mga pananggalang sa init. Kailangan po pag nasa beach, so dapat mas light po yung mga colors ng damit na sinusuot natin, mas komportable at yun nga po dapat maglagay po ng mga protection sa ating balat upang hindi naman po tayo masunog sa init ng araw. Ayun. Dahil nabanggit nyo na rin po yung mga ilang mga paalala sa ating mga kababayan, baka may mga karagdagang mensahe pa po kayo sa ating publiko, ma'am. Yes po, Sir Bernard. So pinapaalala po natin malapit na pong matapos ang amihan. So ito pong nararamdaman nating mga masarap na panahon sa umaga, lalo na sa umaga na ang lamig ng simoy ng hangin ay malapit na pong matapos at antabayanan nyo po ang pagdedeklara ng Pag-asa ng official na start po ng ating warm and dry season kung saan mas inaasahan po natin ang mainit na panahon. Kaya naman po patuloy po ang bibigay namin sa inyo ng mga abiso na lagi po kayong umantabay sa aming mga ibinibigay na forecast, lalo na po ngayong paparating na tag-init kung saan mas mararanasan po natin yung mga matataas na heat index o yung damang init po ng ating katawan kapag tayo po ay nasa labas. So, yun po, kailangan po mag-hydrate, laging tayo may tubig, magdala ng mga payong at kung ano pa pong mga pananggalang natin sa mainit na panahon. At hanggat maaari po, iwasan natin ang sobrang ma-expose sa mga lansangan kung saan hindi po tayo agad makakapagpunta sa lugar na malamig at dapat po ay iwasan natin ang mga oras na mula alas 12 hanggang alas 3 upang hindi po tayo masyadong maapektuhan. Ayun, maraming salamat po, Miss Jorivela Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po.